everyone! Welcome ulit dito sa aking channel at isang loan up pa rin mga beshies na magpapahiram daw sa atin ng 50,000 pesos at meron itong terms na 12 months. So medyo mahaba itong nakalagay dito na payment terms kasi nga 12 months at isang valid government ID nga lang daw. Pwede nga tayong makahiram dito. At kung sakali daw na uutang na tayo ng 50,000 pesos, bali ang babayaran lang ay 50,150 pesos lang. Kaya naman, sinubukan ko na utangan ulit yung loan app na ito. Dinownload ko yung app. Pero bago ang lahat mga beshies, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. Yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online. At, syempre may pag-good news nga po ako kasi sa bawat video na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, maaaring magbigay ako ng 1,000 pesos, ng 500, 200, or 100 pesos. Disclaimer, try or apply at your own risk. Going back, ito nga lending now, itong pag-uusapan natin. At bagong-bago na naman itong mga beshies na loan app. Kaya sana mapanood nyo ngayong buong video. Same nga sa iba na nautangan ko na kailangan natin syempre maglagay ng valid mobile number at pagkatap ng get code, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan din natin ma-input dito. Pero disclaimer, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So, ginagawan ko lang siya or ginagawan ko lang ng aking honest review para makita nyo kung okay utangan or hindi. And yung iba mga beshes na infos na nilalagay ko dito, hindi po talaga ito yung personal information ko or yung nakikita nyo na infos. Gusto ko lang maipakita sa inyo kung ano yung mga kailangang sagutan. Pero right after naman, binabalikan ko yung app, nilalagay yung tamang infos ko nga kasi hindi talaga maaprubahan ng ating loan application kapag mali-mali yung infos na ilalagay nga natin dito. Tapos medyo matagal yung pag-send nila ng one-time password or yung OTP. Halos tapos na yung 1 minuto pero wala pa rin akong natatanggap na one-time password. So ito na nga ang pambungad ay naging 30,000 pesos naman daw yung pwede kong mahiram. And pagka-next ko mga beshies, aba, loan app na ito wala akong sinagutan na mga personal information. Hindi ako nakapag-upload ng isang valid government ID. Wala din itong facial verification, pati personal references or contact references. Agad-agad daw na okay yung loan application ko na pwede akong makahiram ng 2,000 pesos. Kalain mo yon, auto-submit mga beshies at auto-approve yung loan application ko dito sa Lending Now. Nakakaloka, diba? Siyempre, tinuloy ko pa rin ng utangan. Kaya lang kasi mga beshies, diba, ang sabi ng loan app nga, or yung pambungad ng loan app na ito, at ayon sa kanilang odds na pwedeng makahiram ng 30,000 pesos, pero dito pala sa dulo ng aking loan application nga ay hindi, kasi naging 2,000 pesos lang. At yung mahabang payment terms na nakalagay doon sa odds nga ay hindi rin po totoo, kasi naging 7 days lang pala. So, ang loan amount na pwede ko nga utangin ay 2,000 pesos lang, at ang product name ay cashboss.ph. Loan amount 2,000 pesos, 0 yung interest, other fee ay 0 din, pero kasi bumawi nga sila dito sa service fee na 800 pesos. Kaya ang matatanggap ko lang na amount ay 1,200 dahil nga kinaltasan muna nila ito ng service fee na 800 pesos. At kung mapapansin nyo nga dito sa baba, ang due date ay sa April 27, 2025. Bali, nag-apply kasi ako ng April 21, 2025. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 6 days lang mga beshies yung payment terms ng loan app na ito, nitong Lending Now. Then, kailangan magbayad agad-agad ng 2,000 pesos. Kaya, yung sinasabi or yung pambungad ng loan app na ito mga beshies na parang napakaganda utangan, na pwedeng makahiram ng 30,000 pesos. At yung odds nga na nakita natin dito sa Lending Now na makakahiram ng 50,000 pesos, may loan terms na 12 months. Ang babayaran doon sa 50,000 pesos ay 50,150 ay hindi po totoo. Ito ay mga eme-eme na odds lang para talagang mahikayat tayo na umutang. Pero sa dulo pala ng ating loan application, eh, hindi 50,000 nga yung pwedeng mautang, kundi 2,000 pesos lang. At yung 12 months na loan terms na nakalagay sa odds ay hindi rin po totoo kasi naging 6 days lang. Dito nga sa dulo ng ating loan application, di ba? Yung repayment date ay April 27, 2025. Nakakaloka ha? Kasi kung ikaw
yung naghahanap talaga or kailangan mo ng extra cash and then nakita mo yung odds ng loan app na ito na pwedeng makahiram ng 50,000 pesos bayaran sa loob ng 12 months, ay parang medyo makahinga-hinga ka konti kasi nakahanap ka sana ng magandang mauutangan. Pero pag dinownload pala yung app nga nitong Lending Now, dito sa dulo ng ating loan application ay 2,000 pesos lang yung pwedeng mahiram. At akalain mo yun mga beshies, wala akong sinagutan nga dito na personal information. Wala din akong nilagay na references, pati valid government ID, hindi ako nakapag-upload. And wala din itong facial verification. Pagkalagay ko lang aking valid mobile number at yung one-time password, nung nag-next ako, aba, eto na nga daw na agad-agad okay yung loan application ko ng 2,000 pesos. Kaya lang hindi matatanggap nga ng buo itong 2,000 pesos, kundi amount received lang ay 1,200 dahil meron itong service fee na 800. And yun nga, other fee 0, interest ay 0, pero dito nga talaga sila bumawi sa service fee. Kaya isang loan app na naman mga beshies na hindi maaasahan utangan, pero nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung uutang pa rin ba kayo dito sa Lending Now or hindi. Pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, please lang huwag na kayong umutang dito kung ayaw nyo ng stress. And gaya ng mga paulit-ulit kong sinasabi, na kapag yung isang loan app nilutangan nyo ay matataas yung mga charges niya, yung mga fees niya, asahan mo na kapag due date mo or nag-post due yung loan application mo, ay kung ano-ano yung mga messages na matatanggap mo, yung mga calls, tatadarin ka ng iba't ibang mga text messages and calls ng mga collector nga ng loan app, iba't ibang mga loan app. Though hindi ko naman sinasabi na itong Lending Now yung ganun maningil, pero based na rin sa ibang mga experience ko or sa mga na-experience ko sa ibang mga loan app na may matataas na charges at napaka-short term lang, ay kapag due date or past due yung loan application at hindi pa rin nakakabayad, ay talagang tatadarin ka ng iba't ibang mga text messages and calls at may kasamang pananakot at panghaharas pa yan. At pati yung mga personal references ha, dinidisclose ng mga collector na ikaw ay may utang na kahit labag yon sa batas, talagang ginagawa nila. Okay? Kaya nga, hindi talaga advisable or hindi magandang utangan yung iba't ibang mga loan app kasi instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong malulubog sa utang nga. And ayun, mas maganda nga umutang na lang sa kakilala, sa kapamilya, sa kaibigan, or sa katrabaho, diba? Pero make sure nga na kapag tayo iutang sa kanila, magbayad din tayo sa sinabi natin na date kung kailan nga tayo magbayad para kapag gusto natin na umutang ulit sa kanila, mapapahiram nila tayo. Okay? So, yun lang mga beshies. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!